Chapter 6. Ang goal ng buhay, masayang gawing nagagalak ang iba sa Diyos. Imposible na ipagsapalaran ang iyong buhay para magalak ang iba sa Diyos kung ikaw ay isang taong hindi nagpapatawad. Kung sanay ka na makita ang kamalian, kabiguan, at masakit na nagawa ng mga tao at mali ang pagtrato mo sa kanila, hindi ka makikipagsapalaran para sa kanilang kagalakan. Ang ganitong natural na gawi na totoo para sa lahat ng mga tao ay dapat na alisin. Hindi tayo buong kagalakang makikipagsapalaran na gawing magalak ang ibang tao sa Diyos kung kinamumuhian natin sila o may sama ng loob laban sa kanila o itinataboy sila dahil sa kanilang mga kamalian at kahinaan. Dapat tayong maging mapagpatawad. Huwag mong simulang magbigay ng objections tungkol sa mahihirap na kaso o sitwasyon. Ang tinutukoy ko ay tungkol sa kalooban, hindi isang listahan ng criteria kung kailan natin gagawin ito o iyan. At hindi rin ito tungkol sa biyaya na hindi kayang sumaway o magdisiplina o lumaban. Ang tanong ay, ang naisin ba natin ay magpakita ng habag? Nakahanda ba tayong magpakita ng mabuting kalooban? Mayroon ba tayo ng espiritong nagpapatawad? Kung wala ay lalayo tayo sa pangangailangan at sasayangin ang ating mga buhay. Mabuti ang pagpapatawad dahil ibinibigay nito sa atin ng Diyos. Ang biblikal na motibo para maging mapagpatawad ay maaring mas malalim kaysa sa mapatawad. Totoo ngang masasabi, ang motibo para maging mapagpatawad ay dahil tayo ay pinatawad ng Diyos kahit hindi tayo karapat-dapat para rito. Maging mabait kayo at maawain, magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo, ayon sa Efeso chapter 4 verse 32. Ngunit ang nasa ilalim ng motibong ito ay hindi ang pagpapatawad ng Diyos, kundi kung ano ang ibinibigay ng pagpapatawad ng Diyos. Ibinigay nito sa atin ng Diyos. Bakit natin itinatangi at pinapahalagahan na mapatawad ng Diyos? May mga sagot sa tanong na ito na hindi nagbibigay karangalan sa Kanya dahil mayroong kapakinabangan mula sa kapatawaran, na maaaring mahalin ng tao nang walang pagmamahal sa Diyos. Maaari nating sabihin, pinapahalagahan ko ang mapatawad ng Diyos dahil ayokong pahirapan ako ng aking konsensya o dahil ayoko maranasan ang hirap at sakit sa impyerno o dahil gusto kong mapunta sa langit para makita ang aking mga minamahal at magkaroon ng bagong katawang walang karamdaman. Nasaan ang Diyos sa mga dahilang ito para itangi at pahalagahan ang kapatawaran? Ang pinakamaganda ay kung naroon siya sa lahat ng mga dahilang iyon bilang tunay na kayamanan ng buhay. Kung ganoon, ang ganitong mga kaligayahan ay tunay na mga paraan para itangi ang Diyos mismo. Ang isang malaya at malinis na konsensya ay tumutulong sa atin para mas makita ang Diyos at pinapalaya tayo nito para ma-enjoy siya. Ang pagtakas mula sa impyerno dahil sa dugo ni Kristo ay nagpapakita sa atin ng commitment ng Diyos sa mapagbiayang kabanalan at pagnanais para sa ating kaligayahan. Ang regalong makita ang mga mahal sa buhay ay nagpapakita ng kagandahan ng Diyos sa paggawa ng mga relasyong binubuo ng pag-ibig. Ang pagkakaroon ng bagong katawan ay nagpapalalim ng ating pagkilala sa naluwalhating Kristo. Ngunit kung ang Diyos ay wala sa mga regalong ito at natatakot akong ganito nga sa maraming professing Christians, hindi natin nalalaman kung para saan ang kapatawaran. Ang pagpapatawad ay ang paraan ng Diyos upang alisin ang malaking hadlang sa ating ugnayan sa Kanya. Sa pamamagitan ng pag-alis ng ating kasalanan at pagbabayad para rito sa pamamagitan ng kamatayan ng Kanyang sariling anak, binuksan ng Diyos ang daan para makita siya at makilala siya at ma-enjoy siya magpawalang hanggan. Ang makita at namnamin siya ang layunin ng pagpapatawad. Ang layunin ng krus ay ang pakikipag-ugnayan sa ating Ama na nakapagpapasaya ng kaluluwa. Kung nais nating mapatawad para sa ibang mga dahilan lamang, hindi talaga tayo napatawad at masasayang natin ang ating mga buhay. Kung gayon, ano ang pinakamalalim na motivation para maging mapagpatawad? Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Dapat tayong magpatawad kung paano tayo pinatawad ng Diyos. Pinatawad tayo ng Diyos sa paraang ang walang hanggang kagalakan sa pakikipag-ugnayan sa Kanya ay napapasa atin. Ang Diyos ang goal ng pagpapatawad. Siya rin ang dahilan at paraan ng pagpapatawad. Ito ay nagmumula sa Kanya. Ito ay nakamit sa pamamagitan ng Kanyang anak. At ito ay nagdadala sa mga tao pabalik sa Kanya habang ang kanilang kasalanan ay itinapon na sa pinakamalalim na dagat. Sa makatuwid, ang motibo para maging mapagpatawad ay ang kagalakang maging malaya at maligaya sa piling ng Diyos.
kahit malaki ang kabayaran mula sa Kanya. Ipinagkaloob ng Diyos ang pinakakailangan natin. Ang Kanyang sarili para sa ating kagalakan magpakailanman. Ang pagpapatawad ng Diyos ay mahalaga para sa isang dahilan. Ibinibigay nito sa atin ng Diyos. Ang nais ibigay ng mga nagpapatawad, ang nag-uudyok sa atin para maging mapagpatawad, ay ang kagalakang mayroon tayo sa isang mapagpatawad na Diyos. Hindi lamang ang mapatawad, kundi ang pagkalooban ng kagalakan sa Diyos sa nakamtang kapatawaran. Kung hindi natin ito nakita at naranasan, baka gawin natin ang mga motibong nakasentro sa Diyos na uri ng kawang gawa na nagtatangkang gumawa ng mabuti para sa tao nang hindi nalalaman kung ano talaga ang tunay na pinakamabuti, ang lubos na kasiyahan sa Diyos. Ngunit kung naranasan natin ang kapatawaran bilang libre at hindi karapat-dapat na regalo ng kagalakan sa Diyos, dadalhin tayo ngayon ng kagalakang ito na may pag-ibig sa isang mundo ng kasalanan at paghihirap. Ang layunin natin doon ay upang makatagpo ng kapatawaran at walang hanggang kagalakan sa Diyos ang ibang tao sa pamamagitan ni Hesukristo. Ang kagalakan sa Diyos ay umaapaw sa masayang pusong may awa sa mga tao. Dahil ang kagalakan sa maawaing Diyos ay hindi matatanggihan ang pagiging maawain. Hindi mo maaaring hamakin ang pagkakaroon ng katangian ng Diyos na iyong kinasisiyahan. Ang kagalakan sa Diyos na hindi ipinagkait ang Kanyang sariling anak, kundi ipinagkaloob siya para sa mga makasalanang hindi karapat-dapat ay hindi magagantihan ng masama ang masama. Iniibig ng kagalakang iyan ang pagiging maaawain, ayon sa Mikas chapter 6 verse 8. Ang kagalakan sa Diyos na hindi agad nagagalit ay hindi pwedeng kasama ng kawalan ng pasensya. Lalaban ito para sa tagumpay ng kung ano ang hinahangaan nito sa Diyos. Ang kagalakan sa Diyos na walang hanggang nagpapakita ng di masukat na kasaganaan ng Kanyang kagandahang loob sa kabutihan niya sa atin, ayon sa Efeso chapter 2 verse 7, ay nagagalak na maging mapagbigay at humahanap ng paraan upang makapagbigay. Hindi mga Kristiyano dahil ayaw nilang magbigay. Si Robert Murray McCheyne, isang Scottish pastor na namatay sa edad na 29 noong 1843, ay nagpahayag tungkol sa pagiging maawain at mapagbigay ng mga Kristiyano bilang patunay na sila nga ay mga Kristiyano. Minahal niya ang mga mahihirap sa kanilang church at natakot siya para sa mga hindi naghahanap ng paraan upang pakitaan ng awa ang mga iyon. Ako ay nag-aalala sa mga mahihirap pero lalo na sa iyo. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin sa iyo ni Kristo sa dakilang araw. Natatakot ako na maraming mga nakikinig sa akin ang nakakaalam na hindi sila Kristiyano dahil hindi nila nais magbigay. Ang magbigay ng sagana at malaya ng hindi masama ang loob ay nagre-require ng bagong puso. Mas gugustuhin ng lumang puso na mahiwalay sa buhay kaysa sa pera. O aking mga kaibigan, i-enjoy ninyo ang pera ninyo, gamitin ng husto. Huwag magbibigay kahit magkano. I-enjoy ninyo ito agad dahil sinasabi ko sa inyo, magiging pulubi kayo magpawalang hanggan. Hindi na natin kailangang mamili. Ano ang kalikasan at layunin ng buong pusong pagbibigay Kristiyano? Ito ay ang pagsisikap na may kasamang pagkamalikhain at sakripisyong kailangan na bigyan ng iba ng walang hanggan at lumalagong kagalakan sa Diyos. Kung ang Diyos ay higit na napararangalan sa atin kapag tayo ay lubos na nagagalak sa Kanya, katulad ng sinabi natin sa chapter 2, ang mabuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos ay nangangahulugang nabubuhay tayo para buong kagalakang gawing nagagalak ang iba sa Diyos. Ang ating kagalakan at ang ating paghahangad ng kanilang kagalakan ay nakakaluwalhati sa Diyos. At dahil ang kagalakan sa Diyos ang pinakadakila at pinakanananatili, ang hangarin ito ay pagmamahal din dahil ang kagalakan sa Diyos ay parehong nakapagbibigay kasiyahan sa tao at nakakaluwalhati sa Diyos. Hindi natin kailangang mamili sa pagitan ng motibong mahalin ang mga tao o ang luwalhatiin ng Diyos. Sa pamamagitan ng paghahangad ng kagalakan ng iba sa Diyos, kahit pa ang kabayaran ay ating buhay, minamahal natin sila at pinararangalan ng Diyos. Ito ang kabaligtaran ng isang nasayang na buhay. Hindi natin pwedeng gawing magalak ang sinuman sa Diyos. Paano ngayon natin gagawing magalak ang ibang tao sa Diyos? Yan ang tatalakay ng mga susunod na chapters. Pero mayroon muna akong dalawang paglilinaw na kailangang gawin. Ang una ay, siyempre, hindi natin pwedeng gawing magalak ang sinuman sa Diyos.
Ang kagalakan sa Diyos ay bunga ng banal na espiritu ayon sa Galatia chapter 5 verse 22. Ito ay tinawag na kagalakan mula sa banal na espiritu ayon sa unang Thessalonica chapter 1 verse 6. Ito ay gawa ng Diyos. Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa, at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan ayon sa Roma chapter 15 verse 13. Ito ang epekto ng biyaya ng Diyos. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay, ayon sa 2 Korinto chapter 8 verse 1-2. Nagising sa puso ang kagalakan sa Diyos noong buong biyayang binuksan ng Diyos ang ating mga mata para makita ang kaluwalhatian ni Kristo sa Gospel, ayon sa 2 Korinto chapter 4 verse 4. Gayunpaman, kahit na ang kagalakan sa Diyos ay isang regalo mula sa Diyos, gumagamit siya ng mga paraan para dalhin ang mga tao sa kaganapan nito. Inilarawan ni Pablo ang kanyang buong ministeryo bilang pagpapagal para sa kagalakan ng iba. Hindi sa nais naming pangunahan kayo, nais lamang naming tumulong upang maging maligaya kayo, ayon sa 2 Korinto chapter 1 verse 24. Sinabi niya sa iglesia sa Filipos na ang dahilan para hayaan pa siyang mabuhay ng Diyos ay upang matulungan kayong magpatuloy ng may kagalakan sa inyong pananalig sa Panginoon, ayon sa Filipos chapter 1 verse 25. Sinabi ni Jesus na ang kanyang sariling salita ang paraan ng Diyos para bigyang kagalakan ang kanyang mga disciples. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko at nang sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan, ayon sa Juan chapter 15 verse 11. Sinabi rin niya na ang pananalangin ay paraan para magalak. Hanggang ngayon wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa aking pangalan. Humingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan, ayon sa Juan chapter 16 verse 24. Maaring dagdagan pa ang listahan ng mga paraan, pero ang punto rito ay ipakita na mayroon tayong magagawa para ang mga tao ay magalak sa Diyos kung pagpapalain ng Diyos ang ating mga pagsisikap ng Kanyang tiyak na biyaya. Ang gawing magalak ang ibang tao sa Diyos ay isang malaki at mabigat na bagay. Ang pangalawang paglilinaw ay ito, ang kagalakan sa Diyos ay hindi isang peripheral na religious experience. Kapag sinabi ko na gawing nagagalak ang mga tao sa Diyos, ang nasa isip ko ay ang lahat ng pagliligtas ng Diyos mula sa simula hanggang sa huli. Hindi ko sinasabi na ang kagalakan ang kabuuan ng kaligtasan. Ang sinasabi ko ay, ang kagalakan sa Diyos ang goal ng lahat ng pagliligtas at ang buod ng karanasan ng naligtas. Kung wala ang kagalakan sa Diyos, walang pagliligtas. Kaya kapag sinabi kong gawing nagagalak ang mga tao sa Diyos, isinasama ko ang plano at biyaya ng Diyos na sa simula pa ay ibinigay na niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ayon sa 2 Timoteo chapter 1 verse 9. Isinasama ko ang kasapatan ng ginawang pagliligtas ni Kristo sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, mula sa Roma chapter 3 verse 24-26. Isinasama ko ang banal na paggawa ng bagong kapanganakan na nagbigay sa atin ng bagong kalikasan, mula sa Juan chapter 3 verse 3-7. At unang Pedro chapter 1 verse 3 and verse 23. Isinasama ko ang pagbabago ng isip na mula sa Diyos na tinawag na pagsisisi, na siyang pagtalikod sa kasalanan at paglapit sa Diyos para sa tulong. Mula sa 2 Timoteo chapter 2 verse 25 at Gawa chapter 3 verse 19 at Gawa chapter 26 verse 20. Isinasama ko ang pananampalataya kay Hesukristo na yumayakap sa Kanya bilang tagapagligtas at Panginoon at pinakamataas na kayamanan ng buhay, mula sa Filipos chapter 3 verse 7-9. Isinasama ko ang nagpapatuloy na pagbabago para maging katulad ni Kristo na tinatawag na sanctification, mula sa Roma chapter 6 verse 22 at chapter 8 verse 29. Isinasama ko ang buong buhay ng pag-ibig, na mas tinuturing na pagpapala ang magbigay kaysa tumanggap, mula sa Gawa chapter 20 verse 35. At isinasama ko ang buong pagbabago ng katawan, isip, puso, relasyon at lipunan na bahagyang nangyayari sa panahon ngayon sa pamamagitan ng pagpasok ng kaharian ng Diyos at lubusang mangyayari sa kaganapan ng layunin ng Diyos sa parating na panahon, mula sa Gawa chapter 3 verse 21 at Roma chapter 8 verse 23. Kapag nagsalita ako tungkol sa kagalakan sa Diyos, kung gayon,
Ang ibig kong sabihin ay kagalakang nakaugat sa walang hanggang kautusan ng Diyos na binayaran ng dugo ni Kristo, sumibol sa pusong bagong panganak dahil sa Espiritu ng Diyos. Nagising sa pagsisisi at pananampalataya, pumubuo sa kahulugan ng sanctification at pagiging katulad ni Kristo at nagbibigay ng buhay na may pag-ibig at passion para iligtas ang mundo na maging katulad ito ng imahe ng Diyos. Ang kagalakan sa Diyos ay isang malaking realidad na plinano at binayaran at ginawa ng Diyos sa buhay ng kanyang mga pinili para sa karangalan ng kanyang pangalan. Ano ngayon ang dapat nating gawin? Sa dalawang paglilinaw na iyan, tatanungin ko ulit, ano ang dapat nating gawin upang ang mga tao ay magalak sa Diyos? Anong mga daan ng pakikipagsapalaran at sakripisyo ang dapat nating daanan para sa ating passion para sa supremacy ng Diyos sa lahat ng bagay at sa ating pagiging masigasig na maparangalan si Kristo at sa ating nagkakaisang commitment na magmalaki lamang sa krus? Patungkol dito ang mga susunod na chapters.